Dito ha sa mga dito po siguro sa atin sa Metro Manila hindi natin ramdaman natin pero sa ibang lugar po dami pong binabaha po ngayon at binabayo nga nitong si Bagyong Maymay. Isa po sa mga lugar kung saan naglandfall ang bagyo ay diyan sa Ilocos Sur. Kamustahin lang po natin ang mga kababayan po natin diyan, si PDRRMO Head Ron Arkelada. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, and sa lahat po na nakikinig dito sa programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, sir. Maraming salamat po sa panayam. Sir, kamusta na po ang inyo pong unahin muna natin? How's the weather there today? Medyo umaaraw na po ba? As of now, ma'am, may pabugso-bugsong malalakas pa na hangin and yung heavy rains pa rin po ang nararamdaman namin dito sa Ilocos Sur. Kasi ang mata ng bagyo ay nasa Baguio Abra pa lang, which is malapit pa lang din dito sa Ilocos Sur. Kaya nararamdaman pa namin yung epekto ng Bagyong Maymay po. So, ibig niyo pong sabihin sa ngayon, naghahanda na po kayo kasi hindi pa ito yung full effect ni Bagyong Maymay kung sakali man. Yes po, kasi kung titingnan natin yung heavy rainfall warning ay nakataas pa rin po ang Ilocos Sur sa orange rainfall. So asahan po namin na moderate to heavy rains ang possible pa na mangyari dito sa Ilocos Sur for the next 2 to 3 hours. So yun po yung ulit pinaghahandaan po namin. Gaano po kalakas ang ulan dyan? At meron po ba tayong mga bayan na binabantayan? Halimbawa po na binabaha na po sa ngayon? Actually, pagdating naman sa Baguio, lahat po ng city and municipality ay binabantayan po natin. Kasi nga po ang Ilocos Sur, kung titignan nyo sa mapa, ang Ilocos Sur ay meron tayong coastal areas and meron naman tayong upland municipality. So yung mga coastal areas po natin, ito yung mga low-lying areas po natin. So tinitingnan natin yung pagbaha, and dito naman sa landslide, sa upland municipalities, landslide naman po yung mga hazard po nila doon. Pero as of now, luckily naman po, sa monitoring natin sa mga rivers po natin ay nasa normal condition pa naman po yung water level. Kaya wala pong reported na pagbabaha po dito sa atin. Salamat naman. Kumusta ang Santa Maria? Yun ang bayan ng nanay ko eh. Ron? Yes po, sir. Kumusta yung Santa Maria? Yun ang bayan ng nanay ko. Okay, yung bayan po ng Santa Maria, as of now, ay yung water level ng mga river po natin doon ay nasa normal condition po naman. Yung coastal po, sir. So, area, yung coastal area, may dagat kami doon eh. Yes po, sir. We have 18 coastal municipalities dito sa Ilocos Sur. And so far, may gale warning kaya may lalakas yung alon. Pero wala naman po reported na mga damages malapit po sa mga coastal po natin. Sige, salamat naman kung ganun. Thank you very much, Ron, sa iyong informasyon ay binahagi sa aming programa. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.